Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. US at Japan nagbabala sa China dahil sa pagsalakay nito sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Mga kaalyadong bansa ng Pilipinas muling nagbabala sa China na itigil ang pananakot nito sa West Philippine Sea, at sumunod sa legal na bisa ng 2016 Arbitral Tribunal Award, ang mga nangungunang opisyal ng seguridad mula sa Pilipinas, Estados Unidos, at Japan, ay nagsagawa ng isang trilateral call noong Huwebes, kahapon, upang muling pagtibayin ang pangako ng kanilang mga bansa sa mga internasyonal na batas na namamahala sa internasyonal na karagatan. Idinetalya ng US Embassy sa Manila. Sinabi nito na sa panahon ng panawagan, ipinahayag ni National Security Advisor Eduardo Año, Jake Sullivan, at Akiba Teiko ang kanilang mga alalahanin tungkol sa mapanuksong pag-uugali ng China. Nagpahayag sila ng mga alalahanin tungkol sa kamakailang mapanganib at labag sa batas na pag-uugali ng China malapit sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal, at nanawagan sa China na sumunod sa legal na desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016, at ihinto ang higit na agresibong pag-uugali nito. Sabi ng US Embassy sa isang pahayag. Muling pinatunayan ni Sullivan ang mga pangako sa alyansa ng Estados Unidos sa Japan at Pilipinas. Sabi rin nito, sina Año, Sullivan, at Teiko ay nagpahayag din ng pangako ng kanilang mga bansa sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa depensa at seguridad, lalo na sa cybersecurity. Sumang-ayon din sila na mapanatili ang isang malaya at bukas na kautosang pandagat, na naglalayong pahusayin ang kooperasyon sa humanitarian assistance at disaster relief. Ang isa pang nalalapit na trilateral coordination sa mga darating na buwan ay tinitingnan ng matataas na opisyal ng seguridad, sa hangarin na isulong ang magkabahaging interes ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan para sa isang free and open Indo-Pacific region. Noong nakaraang linggo, nagpaputok ang China ng mga water cannon at walang ingat na maniobra laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinuri naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang profesionalismo ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ng kamakailang labag sa batas na pag-uugali ng China sa West Philippine Sea. Ipinahayag ito ni Austin sa kanyang pakikipag-usap sa telepono kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Miyerkules. Tinalakay ng mga kalihim ang mapilit at labag sa batas na mga aksyon ng People's Republic of China sa West Philippine Sea noong katapusan ng linggo, kabilang ang walang dahilan na paggamit ng mga acoustic device, water cannon, at walang ingat na maniobra sa Scarborough Shoal at Second Thomas Shoal, na nagdulot ng banggaan at damage sa lawfully operating Philippine vessels. Sabi sa readout mula sa Pentagon, pinuri ni Austin ang profesionalismo ng Armed Forces of the Philippines sa harap ng labag sa batas na pag-uugali ng China. Dagdag nito, ginawa ni Austin at Teodoro ang call kasunod ng sunod-sunod na deployment ng mga water cannon ng China noong nakaraang linggo. Noong ika-9 ng Desyembre, muling nagpaputok ng water cannon ang China Coast Guard sa mga sibilyang barko na nagsasagawa ng humanitarian mission para sa mga mangingisdang Pilipino malapit sa Scarborough Shoal. Nagpaputok din ng water cannon ang CCG noong ika-13 ng Desyembre, sa isang bangka ng isang resupply mission para sa Philippine military personnel na namamahala sa grounded BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inulit ni Austin na ang suporta ng Estados Unidos sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas ay ironclad. Binanggit na ang Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga armadong puwersa, pampublikong sasakyang panghimpapawid, at sasakyang panghimpapawid ng dalawang bansa, kasama na ang kani-kanilang Coast Guards kahit saan man sa Pasipiko kabilang ang West Philippine Sea. Ipinahayag ni Secretary Austin ang suporta ng US para sa Pilipinas sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa soberanya, alinsunod sa internasyonal na batas, na binibigyang diin na nananatiling matatag ang pangako ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sabi pa nito, samantala dumating naman ang unang resback ng Pilipinas, nakadaong ngayon sa pier sa Manila ang warship ng Indian Navy, na pwede daw makatulong sa pagdepensa sa ating karagatan kung sakali. Philippines friends in their efforts to ensure that whatever happens in the seas respects the constitution of the seas, the UNCLOS, and various associated agreements and outcomes.
Sa pagtatanong naman kay AFP Chief Bronner kung ano ang napag-usapan nila noong nakausap niya ang US Joint Chief of Staff na si General Charles Brown, sinabi niyang handang tumulong ang Amerika sa Pilipinas lalo na't sa pagharap sa mga banta sa ating bansa. Lakas. Willing silang tumulong sa atin dahil nga dun sa ating Mutual Defense Treaty, nakasaad doon na if an armed attack happens on any one of us, the other party to that treaty should be able to support the other. Kami pinag-usapan, and one of those are the steps that we can do together, no? Dahil sila po ay ally natin, no? In order for us to promote the rules-based international order in the Indo-Pacific region, particularly in the West Philippine Sea. Oo, yung mga nangyayari recently, even yung water cannoning, pati na rin yung pagbangga sa atin, no? These are not enough grounds for us to invoke the MDT. Kinumpirma naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nakausap niya si Chinese Ambassador Wang Zilian tungkol sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Matatandaan, sakay si AFP Chief Bronner ng isang barko na pinaputukan ng water cannon ng China at binangga pa ito, na maghahatid lamang sana ng supply sa BRP Sierra Madre at bibisita ang opisyal ng AFP. Direktang sinabi ni AFP Chief Bronner kay Chinese Ambassador Wang Zilian na huwag harangin ang mga resupply mission sa West Philippine Sea, at lalo na ang Christmas convoy na maghahatid lang din sana ng mga pamaskong supply sa mga sundalo natin doon. So kami ni Ambassador Wang, nung minsan nagkita kami, sinabi ko sa kanya na that is not your territory. No? In fact, sabi ko, that is our exclusive economic zone. So please, do not block our resupply ships. At sinabihan ko rin siya na wag nilang i-block yung Christmas convoy. Sabi ko, mga civilians yun, do not block. They're just merely bringing Christmas food and gifts to our soldiers and the communities in the West Philippine Sea. Dinuro-duro ako, pero nag-usap lang naman kami. At yun nga, sinabi ko rin yung side natin. No? Dahil sa tingin ko, ako sa malakas ang paniniwala ko na tayo ang nasa tama. Pinilit nga nila yung side nila na teritoryo nila yon. Hindi natin inaagaw yung teritoryo nila, but we are just there to protect our sovereignty and our sovereign rights. Muli namang ipinaliwanag ni PCG Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, kung bakit civilian vessel at white ships ng Coast Guard ang naglalayag sa resupply mission papuntang Ayungin Shoal. The reason why China Coast Guard has been deploying their Coast Guard vessels, it's because we are using a civilian indigenous boat, and it's only escorted by the Philippine Coast Guard vessels. And to emphasize, the Philippine Coast Guard vessels are white ships. If we're going to change the tone, if we're going to deploy warships instead of white ships, we can expect that the Chinese will section of power. We can give them a better excuse to say that we're going to deploy our PLA Navy vessel as well. Nagbigay pahayag naman si House Speaker Martin Romualdez sa Camp Aguinaldo. Siniguro ni Speaker Romualdez sa AFP ang suporta ng Kamara para protektahan ang bansa. I know you're very busy. I'm very, very glad that you've given us some time tonight to share some pleasantries and some moments together. Tonight is basically symbolizes or is a manifest act on our part to reach out to the armed forces of the Philippines. Over at the Batasan, Pambansa, at Congress, we would like you to know, and I on behalf of the members of the House would like you all to know, the members of the armed forces of the Philippines, particularly you, the generals and the leaders of the AFP, that we stand beside you and we shall be in strong support of you every day of your lives, because our President, our Commander-in-Chief, has set the policy that you are the priority, the men and women of the armed forces of the Philippines. For all the service and sacrifices you have given to the country, this is the least that we can do. Rest assured that we shall be responsive, not just in the halls of the Batasan where we move for the approval of your budgets, but we want you to know that we always will stand by you, and we want to make ourselves very accessible to you so that you know at any given time your representatives will be with you
and we will respect all that you have done for us. And we shall uphold all the ideals and values that you cherish, particularly in safeguarding the nation. We will never be able to repay all this duty that you have done for us, but we shall never stop trying. That's why we are here tonight to express this. Never ever forget that we are behind you and that our Commander-in-Chief has instilled in us that you have been the priority ever since he assumed office and ever since he participated in the first turnovers in the service command here in Camp Aguinaldo. He called upon me to remind all the members of the House to respect, to protect, to support the men and women in uniform, particularly in the Armed Forces of the Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.